Mga ka-DDS, mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo, mula Los Angeles hanggang Dubai, Sydney hanggang Riyadh, kamusta? Ngayon may breaking news na naman tayo. Inaresto si DDS vlogger at dating pulis na si Francis Steve Fontillas. At hindi lang yan, si Vice President Sara Duterte, diretsahang binanatan si Attorney Cristina Conti at ang TRICOM. Ano ba talaga ang nangyayari? Is this another attack on free speech o may mas malalim na agenda? Let's unpack this, mga kababayan. Parang pelikula na nga ito, no, 'di ba? Si Fontillas, isang dating pulis na naging vlogger, biglang naging headline, no? Tapos si VP Sara, standing tall, parang action star na lalaban para sa katotohanan. Pero teka, bakit parang laging may kontrabida? Si Attorney Conti representing drug war victims daw, pero bakit parang siya pa ang nangunguna sa pagpigil kay Duterte? Suspense, drama at politika, lahat nandito. Sa loob ng ilang mga minuto, mga kaibigan, aalamin natin ang totoong kwento sa likod ng pag-aresto kay Fontillas, ang galit ni Vice President Sara sa TRICOM at ang papel ni Attorney Conti sa political circus na ito. We will dive deep with facts at policy breakdowns para malinaw sa inyo. Lalo na sa mga OFW natin sa US, Canada, UAE at Japan na gustong malaman ang pulse ng Philippine politics. Plus we'll sprinkle some humor para hindi kayo mabore. Kung gusto nyong malaman ang buong kwento, i-hit ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore at Saudi Arabia at mag-comment ng DDS para i-shoutout ko kayo sa next video. Kung may extra send super thanks please para may pagpatuloy natin ang ganitong content para sa inyo, mga kababayan. Si Francis Steve Fontillas, mga ka-DDS, hindi lang basta pulis. Siya yung tipong lalaban para sa prinsipyo niya. Dating miyembro ng PNP pero naging vlogger dahil gusto niyang ipahayag ang katotohanan. Noong March 11, 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa ICC case. No, si Fontillas hindi natakot sa kanyang Facebook post, binatikos niya ang Marcos administration at ang PNP dahil sa wrongful arrest daw ni Duterte. Resulta, inaresto siya noong June 16, 2025 sa Quezon City dahil sa kasong inciting to sedition. Grabe kapag ba nagsalita ka laban sa gobyerno, sedition agad, si Fontillas nag-express lang ng opinion niya. Parang sinasabi ng NCRPO, huwag kang magmalaki. Huwag kang magmalaki fonts, walang freedom of speech dito. Pero teka, hindi ba si Duterte mismo noong presidente siya, ginamit din ang sedition law laban sa critics niya? Irony overload. Sa isang banda, let's be fair. Ang sabi ng NCRPO, si Fontillas daw ay nag-post ng mga threatening statements na magpapabaksak sa gobyerno. Under Article 142 ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act, pwedeng kasuhan yan, no? Pero sa kabilang banda, hindi ba masyadong harsh? Si Fontillas dismissed na nga from service noong May 8, 2025 tapos inaresto pa. Para sinasabi kahit wala ka ng badge, huhulihin ka pa rin. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Free speech ba ito o selective justice? Comment down below Team Fontillas kayo o Team NCRPO? I-share ito sa mga kababayan natin sa Toronto, Melbourne at Doha para malaman nila ang ganitong issue. At huwag kalimutan mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong kwento. Si Vice President Sara Duterte, mga ka-DDS, hindi rin papatalo. Noong June 16, 2025 sa Davao City, diretsang sinabi niya na wala siyang problema sa pag-share ng AI-generated content na pro-Duterte basta hindi ito pang-komersyo. Pero ang mas malala, binanatan niya ang TRICOM at si Attorney Cristina Conti. No, sabi ni VP Sara, bakit daw hinintay ng TRICOM ang mga legit na supporters ng Duterte? Pero yung mga bayarang campaigns laban sa kanya, hindi iniimbestigahan. Shots fired. Let's talk about the TRICOM, mga kababayan. It's a House committee investigating disinformation campaigns. No? Sabi ni Chairman Dan Fernandez, may Chinese linked social media accounts daw na anti-Marcos, pero pro-Sara. Pero teka, bakit parang one-sided ang investigasyon? Si VP Sara tinututukan pero yung mga trolls na anti-Duterte parang invisible. Ano ba talaga ang agenda ng TRICOM? Is it about truth or politics? Parang sa teleserye ito Si Vice President Sara parang heroine na lalaban sa lahat. No? Tapos ang TRICOM parang mga extra na lagi may hidden agenda. At si Attorney Conti, siya yung kontrabidang lagi may dramatic entrance pero questionable ang motives. Speaking of Conti,
Kung Team VP Sara kayo, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa Milan, Tokyo at Abu Dhabi. Mag-comment ng hashtag Sara Duterte para i-shout out ko kayo. Si Atty. Cristina Conti, mga ka-DDS, kilala bilang abogado ng drug war victims, no, sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, laban daw siya para sa hustisya. Pero teka, bakit parang siya pa ang nangunguna sa pag-oppose sa interim release ni Duterte? Sabi ng sources, si Conti at ang kanyang clients, todo-todo ang pagtutol sa kahit anong release ni Duterte, kahit 80 years old na siya at may health issues. Humanitarian ba ito o personal vendetta? Sa isang banda, ang drug war ni Duterte, controversial talaga. May thousands na namatay at ang ICC, seryoso sa investigasyon. Si Conti as a lawyer has the right to represent her clients, pero sa kabilang banda, bakit parang siya ang laging nasa spotlight? Hindi ba dapat neutral ang abogado? At bakit parang laging aligned ang actions niya sa anti-Duterte narrative? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Hero ba si Conti o part ng bigger agenda? Si Conti parang laging may script, no? Kapag may ICC hearing, siya ang star. Kapag may Duterte issue, siya ulit. Parang sinasabi niya, ako ang bida, mga Duterte, supporting cast lang kayo. Pero teka, attorney, sino ba talaga ang boss mo? ICC o iba pa? Mag-comment kayo ha, ano ang tingin ninyo kay Attorney Conti? I-share to sa mga ka-DDS sa London ha, Frankfurt at Seoul. At kung gusto nyong suportahan ang channel, mag-super thanks naman please. Okay, let's zoom out mga kababayan. Ang issue ni Fontillas at VP Sara, hindi lang local drama ito. It's about free speech, power at kung paano ginagamit ang batas para kontrolin ang narrative. Sa US may cancel culture ha. Sa China may censorship. Sa Pilipinas parang hybrid ha. Kung magsalita ka laban sa malakas, kasuhan ka. Si Fontillas, example niyan, dismiss na, inaresto pa. Si VP Sara, impeach na pero lalaban pa rin. Ano ang laban dito? Ang sedition law natin mga ka-DDS, luma na. Revised Penal Code pa yan, no? Tapos idinagdag pa ang Cybercrime Prevention Act noong 2012. Pero bakit parang ginagamit lang ito kapag convenient? Si Fontillas inaresto dahil sa Facebook post. Pero yung mga trolls na nagkakalat ng fake news, bakit hindi hinuhuli? Selective ba ang batas natin o sadyang ganyan lang ang politika? Imagine kayo ha, mga OFW sa Dubai, Hong Kong o Toronto, nagpo-post kayo sa Facebook about Philippine politics, biglang may kumatok sa pintuan, kasuhan ka daw ng sedition. Scary, di ba? Kaya naman si Fontillas, hero para sa marami kasi hindi siya natakot magsalita kahit dating pulis siya. Pero anong price ng katotohanan sa Pilipinas? Kung naniniwala kayo sa free speech, i-hit ang subscribe button at i-share ito sa mga kababayan natin sa Qatar, New Zealand at Germany. Mag-comment ng hashtag free speech para maipakita natin ang laban natin. Ano na ang susunod mga ka-DDS? Si Fontillas may 36,000 pesos bail pero lalaban pa rin daw siya. Si VP Sara kahit nahaharap sa impeachment trial mukhang hindi susuko. At ang DDS mas lalong nagkakaisa. Pero teka ha, may midterm elections na nga pala no, sa 2025, tapos na po yan, at ang 2028 presidential race malapit na. Is this all part of bigger political chess game? Marcos versus Duterte, round 2. Parang wrestling match na ito, no? Sa isang corner si Marcos at ang Tricom backed by Attorney Conti. Sa kabilang corner si VP Sara, Fontillas at ang buong DDS Army. Sino ang mananalo? O baka naman ang tunay na panalo yung mga nagpapanggap na neutral pero may agenda. Abangan natin. Sa totoo lang ha, both sides have issues. Ang Marcos admin accused ng selective justice, pero ang Duterte camp may history din ng heavy-handed tactics. Ang tanong, paano natin mababago ang sistemang ito? Dapat ba nating i-revise ang sedition law o kaya mas maging transparent ang Tricom? Ang sagot na sa atin, sa boto natin, sa boses natin. Kung gusto nyo malaman ang susunod na kabanata, i-subscribe na at i-share sa mga kababayan natin sa Italy, France at Australia. Mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang laban para sa katotohanan. Mga DDS, let's recap. Si Fontillas inaresto dahil sa paglaban para sa prinsipyo niya. Si VP Sara binanatan ng Tricom at si Attorney Conti dahil sa one-sided daw na investigasyon. At si Conti, she's fighting for justice daw. Pero may mga tanong sa motives niya ha. Ang bottom line, Philippine politics is a battlefield at ang laban hindi lang para sa mga Duterte o Marcos, para sa ating lahat. Kahit nasan ka man, sa Makati, Davao, Los Angeles o Dubai, ang boses mo mahalaga. Use it, share your thoughts, support the truth. Kasi sa huli, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya naman mga ka-DDS, tuloy ang laban.
Kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-hit ang subscribe button, i-like, i-share, at sa mga kababayan natin sa Canada, UAE at Japan, at mag-comment ng #DDS para i-shoutout ko kayo. Kung may extra send kung may extra naman dyan mga kababayan, send super thanks please para may pagpatuloy natin ang ganitong content para sa inyo mga kababayan. No? Salamat at kita-kits ulit tayo sa next video.